Pakinggan natin itong ibabalita ni Mel Chanco na walang kakwenta-kwenta. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Ayon sa isang source. Source? Sinong source? Nakatutok si Salima Refran. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, na-transmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. June pa. Nung June, July, August, magsi-September na. Ngayon nyo lang inilabas yan. Di ba kung ako yung GMA, biglang may tumawag na source. Bakit? Kasi si Pastor, ganto, ganyan. Hinihingi ng Amerika. Ganun ba? Hihingi ng Amerika, may kaso dito. Hindi naman pwede yan. Alam mo kung June pa, nakuha na to ng DOJ, kaya nga hindi to lumabas tong issue na to. Kasi alam din ng DOJ na hindi pwede. Alam ng DOJ na hindi pwede kasi may kaso siya dito sa Pilipinas eh. So, kung talagang nasa DOJ na itong extradition request nito, the fact na hindi nila inasikaso ito, dahil walang kakwenta-kwenta yung balita na yan. Tapos gagawin yung balita ngayon, anak ng tinapay. Ito, kaya wala nang nakikinig, nanonood sa mainstream media dahil sa mga ganitong dahil sa mga ganitong katarantaduhang ginagawa nila. Mantakin mo June pa, miski ako June pa. August na ngayon, matatapos na, magsi-September na, 2 buwan na yan. So walang kwentang balita yan. Pag-usapan natin yung mga dike na bumigay, yung mga flood control project, yung mga congressman na kawatan, yung mga mayor na kupal, yan ang pag-usapan natin, hindi yung extradition ni Pastor. May kaso na siya dito, harapin niya yung kaso niya dito, ganun lang yun. At saka kung sakali man, halimbawa, wag naman sana, pero alam naman natin, hindi naman masisintensyahan talaga si Pastor, o hindi siya masintensyahan dito. Doon pa lang magsisimula, pero dadaan yan doon sa proseso. And kung halimbawa man, worst case scenario, masintensyahan si Pastor dito, bubunuin niya muna yung sentensya niya bago yung extradition ng Amerika. So ganun yun katagal. So hindi siya ganun ka-importante, hindi siya ganun ka-urgent. Besides, hindi naman tayo nagmamadali pag sa Amerika. Masyado kayo pagka sa Amerika, taing-tay kayo magbalita. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang. Seryoso talaga sila. Mantakin mo, nakipag-collaborate nga sila sa gobyerno natin eh. Di ba? Nakipag-collaborate sila sa gobyerno natin para hulihin ito last year. Mag-iisang taon na po, mga bossing. Yung KOJ siege na 16 days, mag-iisang taon na. Nakipag-collaborate ang gobyerno natin sa Amerika para makuha ito si Pastor at ibigay sa kanila. Hindi nga sila nagtagumpay dahil na-check, na kita ni Pastor kung ano yung galawan nila. Hindi ba? Kaya nga naging PNP chief si Tory. Dahil dyan ang dami nating nakikitang mga Amerikano nung nandoon tayo. Dami natin nakikitang mga Amerikano. Dami natin nakikitang mga helicopter na wala naman tayo nun. Ang daming foreign entities na tumulong dyan para mahuli lang si Pastor. Hindi nila nahuli dahil check yung mga gawain nila. At noon pa, alam na ni Pastor na talagang plano siyang ipapatay ng Amerika. Ngayon, nandito na siya sa Pilipinas, nakakulong siya at dinidilig na yung kaso. Tapos isa-surface nyo na naman to. Alam na ng taong bayan yan eh. Noon pa nga namin sinasabi na Amerika talagang may gusto sa kanya. Gusto talaga siyang makuha. Alam na namin yun. Last year pa alam na namin yun. Tapos ngayon na ibabalita na itong gunggong ng GMA na to. Ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Alam talaga. Siyempre silang maglalabas niyan. Mukha na silang abnormal sa mata ng tao eh. Syempre kailangan nilang pagtakpan lahat ng mga kabulastugan nila, yung drug scandal ng asawa niya. Mantakin mo meron kang umamin na staff na nagko-cocaine siya. Tapos hanggang ngayon staff mo pa din siya. Ano ibig sabihin yan? Diba? Basura itong mga nandiyan dyan sa Malacanang. Sobrang basura. May empleyado ka na adik, hanggang ngayon empleyado mo pa rin. Namatayan na nga ng asawa.
Dahil sa kakahit-hit, putya, hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Pasweldo pa rin ng taong bayan, saan ka naman? Diba? Walang delikadesa tong mga to. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Si Quiboloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual Diba? Kailangan ikukunik kay Duterte na naman. Malapit na kaibigan at spiritual advisor ni Duterte. Siyempre, tayo na itong GMA na to. Alam na namin yung style na yan. Hindi na yan pumapasa. Pag ginamit mo na yung mga same tactic, pag paulit-ulit mo nang ginagamit, nagiging normal na lang. O sa totoo lang, wala nang naniniwala sa inyo. Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito sa Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents si Quiboloy. Siyempre, kailangan iligtas niya yung pinsan niya. Oo, yung pinsan niya na na-highlight ngayon dahil sa mga kabulastugan nila O siyempre, kailangan gumawa siya ng something na medyo yung tao malilihis ng landas. Dahil alam, putay na itong mga banateros na to, mga mahal na mahal si pastor niyan para dito sila dumipensa kay pastor, yung flood control, makakalimutan nila, hindi. Araw-arawin natin yan. DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Quiboloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Quiboloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite. Alam nyo naman yan Alam nyo naman na hindi pwedeng ma-extradite dahil may kaso pa siya dito. Tangin na tong GMA na to, nagtatanga-tangahan kayo. Meron naman kayong abogado dyan Pwede nyo namang itanong Babalita pa ba natin to? May balita yan Obvious naman, alam naman ng tao yan. Kahit nga tangang Pilipino, alam na hindi pwedeng extradite yung tao na may kasong aktibo dito sa Pilipinas. Kaya lang, kailangan nilang gawin, kailangan nilang ilabas yung balitang yan. Kasi nga, utang ina, may mga palamon ng mga hayop na yan palamon ng mga kawatan sa gobyerno, mga putang ina niyan. Kaya kailangan nilang sirain ulit si Pastor Apollo Quiboloy. Style nyo bulok. Ayan sinabi na nga na malabo yun. Malabo. Although, alam naman natin, sinungaling to mga hayop na to. Kahit naman illegal, gagawin nito mga punyeta na to Ginawa nga nila kay Pangulong Duterte yan, kahit illegal, pinatapon nila dun Mano ba naman gawin ulit nila yan kay Pastor Apollo Quiboloy? Pero pag ginawa nila yan, tingnan ninyo. Oo, talagang sabi nga nagpamigay na sila ng isang citizen sa ibang bansa. Magbibigay na naman sila ng isa. Tangina, once is enough. Pagka dinalawan nyo pa yan, tingnan nyo talaga. Sabi ko nga sa inyo, wala na kayong lusot dyan. Okay, Pangulong Duterte, hindi pa nga tapos yung issue ninyo tapos nagbabalak na naman kayo rito kay Pastor. Wala na. Pambababoy na talaga yan sa hustisya ng Pilipinas. Magbabayad na kayo ng malaki niyan. Diversion lang yan. Huwag tayong magpapabudol sa mga hayop na yan dahil yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya ako mura ng mura dahil inis na inis ako sa ginagawa nila sa bayan natin Pilipinas. Gigil na gigil ako, ganito magalit. Hindi yung ungol lang ng ungol. Kaya maraming salamat mga boss. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo at kung meron kayong mga anomalyang nakikita dyan, ipakalat ninyo, gamitin ninyo mga social media ninyo at maglaglag kayo ng pangalan ng mga tao para talagang mapahiya ang mga punyetang mga magnanakaw na yan. Mabuhay kayo. See you again soon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at